at ulan para siguraduhing maayos ang daloy ng trapiko at ligtas ang lahat ng motorista. Pero ano nga bang totoong karanasan ng isang traffic enforcer? Tara, pakinggan natin mismo mula sa kanila. Ano pong pangalan nyo? Villareasa, Ranil Villareasa. So- Provincial kami, ang probinsya ng buong Cavite ang hawak namin. So tanong ko lang sir, gaano na kayo katagal nagtatrabaho bilang traffic enforcer? Almost 25 years na. Oh, tagal nyo na din pala nagtatrabaho. Sir, eto. Ikot ko na buong Cavite. Ano po nag-udyok sa inyo na maging traffic enforcer? Una, nung umpisa pa lang, mahirap. Pero kung talagang desidido ka sa trabaho, wala namang imposible na pag-aaralan eh. Oh. Okay, sir. Tapos, anong pinakamahirap na sitwasyon na naranasan mo habang pinamamahalaan ng trapiko? Ilang mahirap, Ilang mahirap, yung sir. magmamando ng traffic sa kalsada. Hindi mo maiwasan na pwede ka masagi, pwede ka mabangga. Okay, sir. Tapos, paano mo pinangangasiwaan ang mga driver na agresibo o tumatangging sundin ang iyong mga tagubilin? Papatupad natin yung batas, trapiko. Okay, sir. Tapos, maaari ka bang magbahagi ng karanasan kung saan matagumpay mong napigilan ang isang aksidente? Involved incident, related lang naman yan sa mga sasakyan eh. Kakaroon ng mga insidente sa kalsada, tapos in-assist namin agad namin, na-assist namin at pinapalo up namin sa investigador para maayos sila. Tapos, ano ang pinakakaraniwang paglabag sa trapiko na nararanasan mo sa tungkol? Obstruction, kalimitan, yung mga jeep, mga bus, mga utility vehicle. Number 1 yan. Ang pasahero, Oo, sir. kung saan na nasakay. Paano mo haharapin ang mga emerhensya tulad ng mga aksidente o mga sagabal sa kalsada sa poste? Number 1 dyan, dapat ng mga driver mag-aral sila ng mga traffic rules. Oo, importante yun. Maaari mo bang ilarawan ang isang panahon kung kailan kailangan mong gumawa ng mabilis na desisyon upang matiyak ang kaligtasan sa kalsada? Number 1 dyan, yung experience mo eh. Kailangan malawak ang experience sa kalsada. Kaya kailangan hindi ka man nagpapanik. Paano mo pinangangasiwaan ang mga sitwasyon kung saan sinusubukan mong suhulan o hinihimok ka ng mga driver na palayain sila? Depende yan eh sa sarili mo. Kung talagang papatupad mo yung batas, ang rules talaga, kung anong pagkakalabag ng driver, patawaran mo siya ng violation para matuto siya. Anong mga hakbang ang iyong ginagawa upang matiyak ang iyong sariling kaligtasan habang nagdidirekta ng trapiko? Lagi ka mindset, lagi. Kung ano mang problema mo sa pamilya mo, iyan mo na sa bahay mo. Huwag mo dali sa trabaho. Tapos, maaari ka bang magbahagi ng isang karanasan kung saan ang pagtutulungan ng magkakasama o sa ibang mga tagapagpatupad ay mahalaga upang pamahalaan ang isang mahirap na sitwasyon? Kailangan makipag-coordinate ka sa bawat municipality, mga enforcer katulad ng Geriatrias, DASMA, kailangan makipag-coordinate ka sa kanila para maayos niyo yung trabaho sa traffic. Ito naman sir. Paano mo haharapin ang mahabang oras ng tungkulin sa ilalim ng matinding kondisyon ng panahon? Siyempre, kahit kami naula, kahit nabagyo, public servant kumbaga, kailangan talaga para kaming bombero, pulis, kung saan may sakuna, doon kami. Anong mga pagbabago sa pag-uugali ng driver ang napansin mo sa mga nakaraang taon? Tulad ng sinasabi ko, kulang sila sa edukasyon. Wala silang alam sa batas trapiko. Kunti lang ang alam lang nila, pag kumuha ng lisensya, pagmamaneho na, tapos hindi naman nila ginagamit yung anuman na mga seminar sa LTO. Anong accomplishment bilang traffic enforcer ang pinaka-ipinagmamalaki mo? Sa loob ng 25 years napagpatapos ako ng pag-aaral mga anak ko.
Kung maaari kang magmungkahi ng mga pagpapabuti sa pamamahala ng trapiko, ano ang magiging batayan ng mga ito sa iyong karanasan? Number one, yung kondisyon ng katawan mo eh. Nandyan yung time na nahihilo ka sa sobrang init. Karamihan sa amin, mga depression, ataas ang dugo. Maraming salamat po, sir. Hello, good afternoon po. Ako po si Provincial Traffic Enforcement dito sa probinsya ng Cavite. Dito po ako nakasay sa General Trias. Almost 25 years na ako sa serbisyo. Sa likod ng bawat maayos na kalsada, may mga traffic enforcer na nagsasakripisyo. Ang kanilang trabaho ay hindi madali, pero ginagawa nila ito para sa ating kaligtasan. Maraming salamat sa panonood at saludo sa lahat ng traffic enforcer.